Ziwa from Romania! Another day na naman tayo ng kaganapan dito sa aking munting kusina at today pala is gagawa ko ng aking sliced bread. Gusto ko kasi kumain ng manamis-namis na sliced bread dito sa lugar namin. Madalang ka lang talaga na makakita or makabili ng ganong klaseng tinapay. At dahil nga marunong-runong naman akong gumawa ng tinapay, kaya ako na lang mismo yung gagawa ng aking cravings. Yung aking asawa, meron na siyang tinapay na gawa ko last time. So ako na lang yung kakain kasi yung Yana, mahilig din siya kumain ng tinapay. Pero yung pinapakain ko sa kanya is tinapay na walang sugar para hindi masyadong madiabetic itong aking Yana. So imasa-masa lang natin itong aking tinapay na ginawa. Kapag una mo pa lang nagawa ng tinapay, talagang ma-failure ka. Pero try lang ng try until nga magiging okay yung pagmasa mo ng tinapay. Mas better ko kasi na nagmamasa ako ng kamay kaysa sa electric. Kasi na-exercise yung aking mga braso-braso dyan. So, just wait for 10 minutes until ma-achieve natin yung gusto nating form ng ating tinapay or dough. Katulad na lang ng ganito. Ganito yung gusto kong itsura ng aking dough. So, ilagay lang muna natin siya sa ref para mag-emboss o lumaki pa siya. At yan nga, sinalang ko na siya dito sa aking oven. Bali, mga 30 to 35 minutes lang. And finally, luto na siya. Then, after pala na maluto yung aking tinapay, agad kami dito pumunta sa likod. Kasi yung aking asawa, dumating na yung kanyang in-order na paswing na katulad nito. 100 years at ito na nga, na-assemble na ng aking asawa. Kailangan talaga namin ng ganitong upuan dito sa likod ng aming bahay kasi dito na talaga kami madalas na nakatambay. Especially na gumaganda-ganda na nga yung weather. So, ligpitin na rin natin yung mga plastic tsaka yung karton na ginlagyan nitong aming paswing na upuan. Pero yung karton, hindi ko siya itatapon. Ilalagay ko siya doon sa aming maliit na dibara or sa aming storage area kasi pwede ko pa siyang magamit. Tapos may kasama pa siyang very useful nga bag. Lalagyan nyo ng mga kasangkapan or kagamitan ng aking asawa. At dito ko nga siya nilagay sa mailalim ng aming ubasan para maganda siya tingnan kapag meron ng bunga-bunga dito. Ang tao pala yung pwedeng makaupo dito kapag kayo ay slabuts or niwang. Pero kapag kayo naman ay mataba-taba, 2 tao lang, bali may kasama na siyang foam. Pero kapag ayaw nyo namang upo sa foam, pwede nyo siyang tanggalin at ilagay doon sa may loob ng inyong bahay. Pero dahil nga gusto ko ng malumok-lumok, kaya nilagay na namin dyan. At kung masira man, pwede rin kami makabili ng another foam niya. Tapos yan na nga, o diba? Napakaganda na. Ang sarap na talaga magtambay. Tapos yung mga bulaklak namin dito sa likod, nagasibol na rin. Tulad na lang nito, o diba? We have different colors dito. Pwede ko na rin yan tanggalin at ilagay sa aming vase para meron kaming pa-flowers doon sa loob ng aming box.